Ah, Gandang umaga po sa lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Tayo po kung saan muli narito sa araw na to, sa ating pinagkakatipunan, na kung saan upang tayo po ay makapag-aralan sa isa't isa, lalo na po alam po natin na palapit ng palapit ng palapit. Ha? Ang nakasaad sa Biblia na siyang pagparito ng Panginoon. Ha? So huwag tayong mainip. Doon po sa nasusulat sa Biblia na malapit na. No? Dahil alam po nating lahat, simula nung nagkaroon po ng Bible, nasusulat na yan. Ha? Kailan? Siyempre, natural nung dumating ang bagong tipan. Kasi nung lumang tipan, wala pang malapit na eh. Diba? Nagkaroon po ng sinasabing malapit na ang pagparito ng Panginoon. Ito po dumating ang bagong tipan. So, pero kung ating isipin, matagal na yan. Ha? Ilang mga buwan pa na nakalipas, no? Ilang taon na po yan. Kumbaga, yung mga nauna pa sa atin, nangaral na po niyan. Pero kung ating isipin, higit sa lahat, mas malapit na sa panahon natin ngayon. No? Panghuli na po tayo. No? Kaya nga po, nandito po tayo para kung saan tambay ng Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Panghuling generation. Kasi wala na susunod kay Kristo eh. Siya na eh. Siya na yung huling sugo. Naalala ko tuloy, may huling sugo pa eh. Nagpapanggap. Wala na pong ibang sinugo ng Panginoon. Ang Diyos, kundi yung kanyang anak. Makinig na lang tayo. Pero itong kanyang anak, mayroon ding mga sinugo yan. Eh, siyempre, kung may karapatan ba tayo magsalita ng salita ng Panginoon kung di tayo sinugo? Kung di tayo binigyan ng pagkaalam, paano lalago? Paano maliligtas ang tao kung walang mga tagapagturo? Dangan nga lang, hindi lahat po na tagapagturo ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Kasi may mga turo po na kung saan hindi po naaayon doon po sa kalooban ng Ama na sinasabi ni Kristo. Siguro, alam niyo po yung kung ano yung kalooban ng Ama na sinasabi ni Kristo. Hindi sinabi ni Kristo na yung kalooban ng Ama, 10 Commandments, o kung ano pa. Kundi, yung kalooban ng Ama na sinasabi ni Kristo, yung magsisampalataya tayo sa Kanya. Bakit sa Kanya? Natural, siya ang sinugo eh. Mayroon pa bang ibang sinugo na nagmula doon sa Ama? So wala na pong sinugo. Siya lang po ang tunay na sugo na mula sa Ama. Kristo rin po ang may sabi niya. Ha? Kung ating pong pag-aaralan ng lumang tipan, andyan po yung yung mga pangyayari po. Kung hindi pa siya po na isusugo bilang tao, ang kaya natin bilang tao kasi nagkatawang tao, so yan, nandun pa sa sinapupunan ng Ama. Yan ang kalagayan ni Kristo nung una. Nung hindi pa siya nagkatawang tao, ibig sabihin hindi pa siya sinusugo sa sanglibutan ito, so kasama na niya ang Ama. Kaya nga ako'y galing sa aking Ama, sabi ni Kristo. No? Eh, yung ibang paniniwala kasi, kaya nga doon po siya binabato eh. Doon sa mga sinabi ni Kristo eh. Ha? Na siya yung anak ng Diyos. Eh samantalang maraming naniniwala na anak siya ni Jose kay Maria. Ha? Totoo ba yan? Si anak ni Jose yun. Kasi hindi niya nagalaw si Maria eh. Kaya nga virgin eh. Diba?
Kaya nga, nung kasaysayan na yan, nung nagdadalang tao si Maria, nagtataka ito si Jose. Bigyan natin konti ng history para malaman nung iba at maniwala sila na hindi anak ng tao yan. Hindi mga anak ko siguro yung isang tao kung walang gumalaw, di ba? Kung ginalaw ni Jose, natural, mga anak si Maria. Ngayon, hindi nagalaw ni Jose. Mayroon pa bang iba na gumalaw? Wala. Kasi, lumimlim yung banal na espiritu kay Maria, kaya doon kung saan nagdalang tao. Kasi may lumimlim eh. Diba? Para matupad yung nasa Biblia na sinasabi, yung salita o verbo, Diyos. At ang Diyos nagkatawang tao pagdating sa 14 ng San Juan 1. Nasa 1 yan, 1, tapos pagpunta mo doon sa 14, andun maliwanag. At nagkatawang tao ang verbo. Yung verbo Diyos. Hindi lang salita yun. Iba kasi sa salita lang yun. Yung salita, yung verbo Diyos, iisa lang yun. Magkaiba lang ang pagkakuhan. Yung espiritu, maraming din naniniwala na Diyos yan. Yung salita, maraming din naniniwala ng Diyos yan. Marami. Yung tatlo na yan. Kapatid ko sa Panginoon. Pero, iisa lang yun. Kung nagkatawang tayong Diyos, at wala naman tayong alam na nagkatawang tayong Diyos, kundi si Kristo tinutukoy eh. Hindi natural, si Kristo Diyos. Dahil siya lang po yung nagkatawang tao, katuparan din po yan sa Isayas 9:6. Andun po yung kalagayan niya. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Ang dahil hindi makatanggap niya. Di dalawa ng Diyos. Pag sinabi, pagdating Kristo, Diyos pa rin. Totoo kaya yun? Magiging dalawa ang Diyos pag gano'n, Sister Linday? Unawa lang kasi Diyos Ama, Diyos Anak. Pero, anong pagkabanggit doon sa Ama at Anak? Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak. Yung Ama at saka Anak, Diyos. Hindi naman sinabing dalawa Diyos eh. Kaya nga sinasabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Kung ang Diyos, Ama, Diyos, natural, para maging isa sila, yung anak, Diyos din. Pero bago po dyan, pisabat po sa lahat, kapatid ko sa Panginoon, kumusta na po kayo? Lalo-lalo po sa mga umaandil ng Jerusalem Church of God. Kumusta na po kayong lahat, mga pastor, mga evangelista, ganun din po sa mga member. Hindi, ganun yung buwan nga nasa banggit ko kanina, ganun po yung ibig sabihin nun. Sige, para maliwanag at maintindihan nila, mga elder. Siyempre, pag dalawa, mga na yun. Pag tatlo, ilalo na. Kailangan naman na pag isa, elder lang. Mga, tatlo sila di ba? Kaya ngayon sa Biblia talaga, nagkakaroon ng katuparan dito sa atin. Sa iba-ibang walang ganun. Tatlong elder na pare-parehas ang pero hindi magkakasundo. Tayo nagkatuparan dito. Ako si ganyan, ako si ganito, ako si di ba? Pero tayo naman, saan tayo, Sister Lilene? Kay Kristo. Hindi tayo kay si ganito, ganyan. Kasi sabi nga ni Apostol Pablo, nabahagi ba baga katawan ni Kristo? Supernatural, hindi. Bakit gano'n? So, nandito naman po tayo sa pag-aaralan sa isa't isa, mga kapatid ko sa Panginoon. No? At gano'n din po sa mga nanonood po sa live po natin ngayon. Abisabat po sa inyo lahat. At sana po huwag kayong magsawang tangkilikin na manood po.
sa ating pong pagla-live dahil ito'y napakahalaga po na bagaman kayo busy o ano man, saan man kayo naroon ngayon kasi nga hindi lahat po tayo nandito tayo sa tinatawag na pinagkakatipunan. Mayroon pong mga kapatid na hindi nakakadalo, gawa nga na nasa malalayo, yung iba naman nasa iba-ibang mga bansa, naghahanap buhay, no? So, dito lang po na kung saan sila makapagkikinig. No? Dito lang po sila kung saan ay makapanonood sa ating mga live. Wala rin pinagkaiba po yun para rin po tayo kung saan sama-sama pa rin. Malaga, kahit saan man tayo nandoon, basta kung mayroon tayong time, hindi lamang sa oras na ito na kayo makapanood sa live, kundi sa mga susunod na araw, kung mayroon kayong alimbawang bakanting oras, so baka po mabigyan nyo rin po ng time yung tungkol sa panunood. Dahil napakahalaga po ito mga kapatid ko sa Panginoon. Ang pag-aaralan tungkol sa salita ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga po yung ating topic o pag-aaralan, ito yung tungkol sa pagkatawag at pagkahirang. Siyempre, pagka sinabing pagkatawag at pagkahirang, Sister Lilin, nasaan yun? Andun kaya doon sa mga kung ano-anong sinusunod o nandito kaya doon sa mga pananampalataya? Nandun sa tunay na may pananampalataya. Yan po yung tinawag at yung hinirang. Kaya nga pagkatawag at pagkahirang, dito po yung ating pag-aaralan sa Biblia. Para po maunawaan po natin na tayo, bagaman tinawag tayo na Jerusalem Church of God, ayun po yung naituro po sa atin at hindi lang po dyan, dumidepende na tayo po ay Jerusalem Church of God, kundi yung tinatawag na tayo tatawagin sa kanyang pangalan, Kristiyano. Kasi ano man ninyong gawin, sabi nga, gawin yung lahat ito, maging sa salita o sa gawa, gawin yung lahat ito sa pangalan ng Panginoon. Kaya tayo, sabihin natin yung tayo ay Kristiyano. Dahil tayo ay na kay Kristo. Lumuluwalhati. Niliwalhati niya ang pangalang ito na Kristiyano. Pero hindi rin yung Jerusalem Church of God tayo. Tangan nga lang yung sinasabi natin na tayo Jerusalem Church of God, take note ang ating pagka-Jerusalem Church of God, hindi dito po sa pang-ibabaw ng lupa. Kundi tayo po ay para para mabago tayo. Yon, yung bagong Jerusalem. Kasi bago na tayo eh. Pagbago ka na, ibig sabihin, maging pagkatao mo, yung paniniwala mo, diyan ka pa rin sa Jerusalem. Unang paniniwala yan. Ngayon, nandito na po tayo sa bago. Yung bagong paniniwala, bagong aral. Kasi hindi na tayo doon sa lumang aral eh. Magsitigil na nga tayo ron eh. Sabi nga po sa Hebreo, sa 6:1, at doon din po, magpatuloy tayo sa kasagdalan. Nasaan ba yung kasagdalan? Kahit basahin mo yung 10 Commandments, hindi ka magiging sakdal dyan. Ang kasagdalan natin ngayon, kung saan tayo magpapatuloy, doon sa pagkatawag sa atin at pagkahirang na iti sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya yan po yung pag-aaralan po natin, So, ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, ating bigyan pansin ang sulat ni Juan. Sa San Juan, Kapitulo 17. Sa Juan 17, umpisan natin sa 6. Patuloy po yan hanggang 11. Ano po sinabi? Juan 17:6. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo
at sila'y ibinigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. O, sino nagpapayag nito? Ha? Sino nagsasalita rito? Si Kristo. No, si Kristo po. O, ano yung sinabi rito? Ha? Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Ano pala? Ano pala ibinigay sa kanya? Ha? Mga tao. Sino mga tao? Ay kung hindi mo matanggap to, hindi ka tao. Ha? Diyan pa lang. Pag hindi mo matanggap itong ipinapahayag ni Kristo, na siya yung sugo, siya yung nagbabalita sa atin, at ang kanyang ibinabalita sa atin kung paano niya ibinigay sa kanya ng Diyos Ama ang mga tao. Na ngayon, ito'y kanyang ipinapahayag. Ha? Na ano sinabi? Sila iyo at sila'y ibinigay mo sa akin. At tinupad nila ang iyong salita. Ano kayang salita ito? Eh siyempre, yung Ten Commandments, Sister Lilin, hindi ba salita yun? Hindi lang po isinusulat yun, sinasalita pa. Yan kaya yun? Ha? Ito kaya yung mga sumusunod doon sa salita na hindi lang sinulat, kundi sinalita pa doon sa bundok ng Sinai? Ito kaya yung tinutukoy dito na tinupad nila ang iyong salita, sabi ni Kristo? Hindi po yun. Mamaya malalaman po natin yan kung ano kaya ibig sabihin dito yung tinanggap nila ang iyong salita, yung mga ibinigay mo sa akin. Ha? Tinupad nila ang iyong salita, yung mga ibinigay mo sa akin. Malalaman natin yan kung ano kaya yung tinupad nila o tinupad natin. Ha? Ngayon, ano po sinabi? 7. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat, 8, ang mga salitang sa akin ay binigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Ayan. Yan yung mga tinawag at mga hinirang na naniniwala doon sa mga ipinahayag ni Kristo patungkol sa Kanya at sa Diyos. Na? Patungkol sa Diyos na Ama at patungkol sa Kanya na anak na Diyos. Sasabihin dalawa Diyos. Totoo ba yun? Kung babasahin pa nga natin yung Biblia, sabi nga, hindi ako nagkakamali. Kung hindi ako nagkakamali, sa Juan pa rin. Na hindi masisira ang kasulatan. Na kayo'y mga Diyos. Yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos. Diba? Hindi lalong dumami. Dumami pa ang Diyos. Yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, hindi maaring masira ang kasulatan. Ano yung sinabi doon? Kayo'y mga Diyos. Din dami. Pero malit na litra lang yun. Small letter. Yung D. Pero, pinagkaiba, mga Diyos. Din dami. Pero, totoo kaya yun, magiging madami yun? Iisa pa rin. Kasi yaong mga ibinigay mo sa akin, ay iyo. Diba? At yung iyo ibinigay mo sa akin. Sabi niya, kung sila iisa, tayo bagaman marami, iisa rin. Sa Diyos pa rin. Diyos pa rin ang tawag. Kasi alangan naman na Diyos yung Ama natin tayo hindi magiging ganon. Dangan nga lang,
Yung pagkatawag sa atin na kayo yung mga Diyos, ito yung mga, kumbaga ito yung small letter lang. Mabababang puri. Kasi tao nga naman tayo talaga eh. Hindi katulad ni Kristo na Diyos nagkatawang tao. Dapat bibigyan niyo po yung pagkakaiba. Hindi yung ipaparehas po sa atin. Kasi tayo, kung wala yung ama natin na sa laman, hindi tayo nagkaganito ngayon. Kaya nga naging tao rin tayo dahil sa mga magulang natin na kinilala natin. Kaya mayroon tayong tinatawag na ama sa laman. Di ba? Ganun din si Kristo. Mayroon din siya tinatawag na ama. Pero yung pagkatawag niyang ama, hindi yung tungkol sa laman, kundi yung ama tinutukoy niya, yung nagsugo sa kanya. Kasi siyempre, mayroon siyang tinatawag na ama, kaya tinatawag niyang ama para tayo marunong tumawag sa ama. Kasi nga, sabi nga, huwag niyong tawagin ang sinumang ama dito sa sanglibutan na hindi natin kaano-ano. Di ba? Ay, yung iba nga, hindi kaano-ano, tatawagin father. Ano ba yun sa Tagalog yung father? Di ama. Kaya ngayon ang sinasabi, huwag niyong tawaging ama ang sinuman dito sa ibabaw ng lupa. Dahil iisa ang inyong ama sa makatuwid bagay ang nasa langit. Di ba, ama natin lahat yun. Kaya nga, sabi nga, si Kristo ang pinakapanganay sa ating lahat na magkakapatid eh. Kung ama niya ang Diyos, natural tayo rin bilang kapatid niya, siyang panganay, ama rin natin ang Diyos. Kaya nga natin, ang ama natin, ang Diablo. Dalawa ng klase ang ama dito sa sanglibutan. Ang Diyos at ang Diablo. Tandaan niyo yan? Ngayon, nasa na tayo? Versikulo 8? 7. Ngayon ay nakilala nila ng lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo, sapagkat ang salitang sa akin ay binigay mo ay ibinigay ko sa kanila. At kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo. At nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. 9. Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay binigay mo, sapagkat sila'y iyo. Kanino pala yung ibinigay ng Diyos kay Kristo? Sa Ama. Galing sa Diyos. Galing sa Diyos Ama. Yung tinutukoy dito ni Kristo na ibinigay sa Kanya. Di ba? Nagsipaniwala at nagsipaniwalang ikaw ay nagsugo sa akin. At ito yung kanyang sinasabi sa 9, yung nagsipaniwala na siya ang sinugo. Sabi ni Kristo sa 9, idinadalangin ko sila. Hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay binigay mo, sapagkat sila'y iyo. Yes, at ang lahat ng mga bagay na ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalhati sa kanila. Biruin mo yun? Kung ano yung pag-aari ng Diyos, pag-aari ni Kristo. Kasi bakit? Ibinigay sa Kanya eh. Diba? Ngayon, sabi ng versikulo 11, at wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y parehang sa iyo, amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yung mga binigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na, gaya naman natin. Nakalain mo yan sa dami-dami natin eh. Upang sila'y maging isa na gaya natin. Talagang isa lang talagang Diyos. Diba mga kapatid ko sa Panginoon, linaw oh.
ang idinadalangin niya rito, yung ibinigay sa kanya. Kaya nga sinasabi sa 11, at wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito nasa sanglibutan, at ako'y pariyan sa iyong at ako'y pariyan sa iyo. Ibig sabihin, mayroon pa bang tao na makakaparoon sa kinaroroonan ng Ama? Ha? Maliban kay Kristo? Wala. O, ibig sabihin, nagpapatunay, Diyos siya. Bakit? Ang langit ay para sa Diyos. Ang lupa ay para sa mga tao. Kaya yung paniniwala ng tao, pag mamatay, pupunta sa langit, wala makakaparong sa langit. Maliban, doon sa nanggaling sa langit, si Kristo. Kaya maling paniniwala yon. Pag namatay, pupunta doon sa langit. Wala makakapunta sa langit. Dito lang tayo sa lupa. Ay yung sinasabing sasalubong sa alapap ng langit, hindi yan tunay, hindi yan yung tinutukoy na langit talaga. Kasi tatlong klase ang tinutukoy na langit. Alapap ng langit, langit ng mga planeta, at langit ng doon sa Panginoon. Yung kung saan nandun ang Panginoon. Langit ng mga langit. Yan po yan. Pataas ng pataas. Yung alapap ng lupa ay alapap ng langit. Nandyan lang tayo. Diyan tayo magkakasalubong pagdating ni Kristo. Kung alam niyo po yan. Yan, itinuro po sa atin yan. Naniniwala tayo kasi. Totoo naman Bababa Kaya nga ang turo ni Kristo sa atin na panalangin, Ama namin nasa langit ka, sambay nawa ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Pag dumating, hindi steady road para pupunta yung tao doon sa langit. Darating. Pag sinabing darating, natural, bababa. Hindi naman sinasabi na nakahang dyan sa alapaap. Ay, hindi yan bababa. Nakahang Baga nasabit. Bababa yan. Saan bababa? Kung saan doon lumubog ang Eden, doon bababa yun. Sabi sa dating Jerusalem daw. Ano sa dati? Maluwag ang Jerusalem. Kung saan nandoon yung Eden na itinago, yan. Kaya nga itinago yun para walang makapasok doon para matupad yung sabi sa Biblia, walang nauna, walang nauhuli. Paano mo malalaman? Sunog na lahat ng langit at lupa. Nakatago nasunog ang langit at lupa, nasaan na yun? Siyempre natural, tinago ng Diyos yun Ngayon, pagka inilabas ng Diyos yung kanyang itinagong Eden, doon bababa yun, bagong Jerusalem. Wala nang ibang bababaan yun, kundi doon sa nakareserve na itinago. Kaya walang nauuna na doon. Sa Biblia, na malapit yung mga nagsiasa sa Panginoon, malayo pa lang natanaw na nila yun, pero wala pang nakarating doon. Kasi walang nauna na uhuli yun. Pero itong mga ito, nakalaan na doon. Sigurado na. Yung sinasabing 144,000. Na mga anak ni Jacob. Anak ni Jacob o anak ni Job? Anak ni Job yata yun. Ayun. Yung mga labindalawang anak niya na nagkakaanak-anak sila. Yun, yung sinasabing 144,000. Nakaano yun, 12 anghan ng Israel. Naka-reserve na yun. Sigurado na yun. Yan yung mga aawit na sinasabi. Bakit mga aawit? Patuloy pa rin ang pagpupuri sa Panginoon. Mayroong umaangkin na sila sa 144,000. Yun yung mga angkan nyo, sila ano yun. Dami nyo, 12 yun Di ba? Andun na nga si Uzi rin andun yung, nakalimutan ko naman ngayon. 12 pa naman yun, pero kilala ko si Uzi, saka yung mga si Benjamin, mga nasa Bible, kasaysayan na kung paano nila ibininta si Uzi.
Diba? Naniloko nilang ama nila. Ang sinasabi ni patagal na namatay o nila namatay na, nilapan ng ano. O, di ba? Yung mga 12 angkan na yan, yung kanilang mga pamilya, yan yung kabuuan 144,000. Yan po yung sinasabi sa Biblia, mang-aawit. Wala pang pwedeng mag-angkin yan. Sigurado na sila. Oh, yan po yun. Sigurado na yun. Pero, yung wala pa sila doon sa lupang pangako. Yung Jerusalem na bababa, wala pa doon. Parating pa. Oo.